Dito tayo sa good afternoon po sa bawat leaders ng Iglesia ng Agape. Welcome po sa atin pong pag-aaral sa hapon po na ito. Servant Leadership Training. Our subject po. At dito na po tayo sa letter B ng Roman number 2. Letter B ng Roman number 2. Pero meron na po tayo mga natalakay dyan. Sa lesson number 5, ano? Lesson 5. Letter B ng Roman number 2. Ang pag-usapan po natin, why people need leaders. Dito sa letter B, Paul made it clear that people needed leaders. Paul made it clear. Si Pablo raw po ay kinaklaro niya na ang mga tao po ay nangangailangan ng pinuno o namiminuno. Sige po, tayo po muna ay manalangin. Pastor Pel, buksan mo sa prayer. Sige po, tayo ay manalangin. Panginoon, sa hapon kong ito, kami po ay umudulog, tatasang marami sa tulong ng biyaya. Upang sa pag-aaral ko, Panginoon, ay patuloy ko Diyos na patuloy sa manimahan sa bawat sa Panginoon upang ipayag ng Panginoon ang matuluan ng mga salita o Diyos. Kaya naman ngayong hapon, daw ang pagpipuri sapagkat sa second mula mga aral, Panginoon, na aming po ito kaniyang ngayong hapon, Panginoon. Kaya ikaw, Diyos, ang magpahayag, Panginoon, sa bawat sa amin. Nakita namin, Panginoon, ang kahalagaan ng Panginoon, ipagulong at ng mga salita. Kapalan mo, Diyos, ang bawat isa, maging yung lingkod na gagamitin ng hapon, at patuloy, Panginoon, na ikaw, O Diyos, ang naitaas, magbigyan ng walati sa oras ng Diyos. Salamat po, Panginoon, sa hapon ito, at ito sa Diyos ang aming pong panalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. So, number 1 po, nandiyan kayo? They need encouragement to live the Christ life. Yan po yung unang dahilan, ano? Bakit kailangan po ng mga tao yung namiminuno. May manual, lang manual. Meron sa lamesa. Dalawang cellphone mo, Kuya Sam. Send namin ni Ate Jo. Okay na po kayo? Yun ang number 1, ano, sa letter B. Pangalawa po, o number 2 sa letter B, kasi napasadahan naman natin yung iba rito. They need assistance in discerning between right and wrong. Number 2. Next time, tapusin ko lang to. Tapos next time. Yun po yung pangalawa, no? At pangatlo po, they need constant affirmation when they are doing well. Ibig sabihin, kailangan daw po nila ng tinatawag na affirmation, yung purihin din, ano? Kung nakakagawa ng maganda. Siyempre, rebuke kapag ka nakakagawa naman ng mali. Di ba? Tama ba yun? Yung commendation at saka rebuke. Yan po yung mga ano. At pang-apat, they need examples to follow. Yan po yung ika-apat na kadahilanan kung bakit. Kaya nga bilang mga pinuno, no, bilang mga leader, dapat ang buhay po natin nagliliwanag. 'Di ba? May pattern, tayo yung pattern. Kaya pagka ikaw yung pasaway, no, 'di ba? Anong klaseng leader, ano? So kaya nga sabi ng Philippians 3:17, brethren, join in following my example, and not those who walk
as you have asked for a pattern. No? So, yun po yung mga katotohanan yan. At panlima, they need instruction in the ways of God. So, bilang leader, paano ka makapagbibigay ng instruction sa sa mga pinamumunuan? How? How can you give an instruction to those who follow you? Paano ka magiging epektibo na makapagbigay ng instruction? Anybody? Magbigay po ng magandang halimbawa po as a leader. Makapaglapat o makapagbigay, makapaglaan ng magandang halimbawa. So, ayan, pala mo. So yan po yung sabi ni Sister Tina. Sister Emma, paano ka makapagbibigay ng instruction? How can you give an instruction? Kung ano po yung ikakabuti ng grupo. Paano At yung ikakaayos. kakaayos, kabubuti? Good morning, good afternoon. How can you give an instruction? Ano po, yung bilang ko namumuno, kailangan magandang patakaran mo para ang nahawakan mo sa iyo. Kung mausay ang alakad mo po, saka atipid ka sa iyo talagang gusto nyo. Ano pa? Pastor Pel, how can you give an instruction? Kailangan bilang isang leader, makita yung una, hindi lang sa sinasabi. Nakita sa ikaw buhay yung mga ginagawa mo para paniwalaan ka ng mga tinuturuan mo. Kasi minsan, nagiging magkaiba ang sitwasyon ng pamumuhay ng leader isa doon sa pamumuhay ng tinuturuan. Okay. Pero kung makikita sa leader, yung pagiging isang tunay, yung pagiging isang leader, magkakaroon ng magandang halimbawa yung tinuturuan niya, yung pinamumunahan niya doon sa mga bagay na inaaral. Ibig sabihin, aplikasyon. Okay, ano pa? Sir, paano? How can you? As a leader na maging halimbawa ka, maging yung kalubos-lubos ka na ipakita mo na tunay kang as a leader sa mga member mo para sundin yung mga kung anong patakaran mo, ipapagawa mo, sundin nila. Kasi Lord lang ang nakakaalam ng ating mga puso, kailangan ibigay mo yung the best mo para sa member mo, para kasundin ka ng yung mga pinapagawa sa kanila. Anybody? Ano pa? Sister Sally. Sa akin naman Sam, ikaw na. magbigay tayo ng mga kumbaga instructions sa mga nasusukupan natin na naaayon sa kagustuhan ng Panginoon. Okay. Dagdag. Sister Sally. Maging maayos tayo. Nang makita po nila na maayos tayo. Maayos tayo sumusunod sa Panginoon. Okay. Maging honest din. Brother Renzo. Honest. Sir Renzo. Yun po, sa bilang leader, yung instruction sa mga members na is na kailangan you must to follow sa leader kung hindi pinapagawa. Kasi ginagawa kasi ng leader yan is to follow the followers. Kasi ang follower po kasi pag hindi po siya sumusunod sa leader, parang pala sila disobedience siya. Kailangan maging masunuri na Sir Joy. Ako po, Bishop, tingin ko po dun sa parang bilang leader, kailangan mamuhay po tayo ng merong direksyon. Dapat alam natin yung mga bagay na tama at mali. Para alam natin kung ano yung mga ituturo natin sa mga natin nasasakupan. Pangalawa po, kailangan yung pamumuhay natin
maayos, kailangan binibigyan natin pansin yung kalooban talaga ng Panginoon. Yung will ng Lord sa buhay natin, hindi yung sarili lang natin will or kagustuhan. Consider Okay. talaga yung kalooban ng Panginoon. Angel? Kaya Bishop, di ba sa 0.5 po tayo? Oo, point they need number instruction 5. in the Okay, ways oo. of God. Ayun po, kasi yung mga tao, kailangan silang i-guide kasi matik po talaga kasi na ignorante tayo sa mga bagay-bagay. Kailangan ng mga tao, ng mga leader na mangunguna para malaman ng mga tao kung mali ba, kung tama ba, o ano ba yung dapat gawin. Ganun po. They need instruction in the ways of God. Na Okay. nakaangkla po kay Lord. Sige, pakibasa yung Romans 11:25. Tsaka 2 Corinthians 1:8. Romans 11:25. Sapagkat hindi ko ibig mga kapatid na ninyo maalaman ang lugar ito. Baka kayo'y marunong sa inyong sariling mga hapa-hapa na ang katigasan ng isang bahagi ay nangyari sa Israel hanggang sa pumasok ang kapunuan ng mga dinte. 2 Corinthians 1:8. Hindi namin ibig na kayo'y di makaalam, mga kapatid, ng tungkol sa mga kapighatian namin na nangyari sa Asya, na kami ay totoong nabigatan, ng higit sa aming kaya. Ano pat kami ay nawalan na ng pag-asa sa buhay. Okay, so dito paulit-ulit po na binabanggit ni Pablo yung phrase, I do not want you to be ignorant. Oh. Tama naman yung mga sinabi nyo, no? Christian living, buhay. Bahagi yan ng pagiging, yung pattern. Kasi nakatingin nga sila sa atin eh. Pero, isa po sa pamantayan ng pagiging leader, yung ikaw ay maalam. Di ba? Wala natin ilayo. Si Stephen. Deacon siya, di ba? Deacon si Stephen. Pero, fluent siya, aral siya, alam niya ang istorya. Kaya nung nagtalumpati siya, makita natin na talagang quote and quote. Di ba? Alam niya yung kwento, no? Alam niya yung kwento ng mga Israelita. Alam niya yung dapat nilang sampalatayanan. So, yun po yung mga katotohanan po noon. So, ibig sabihin, as a leader, hindi po pwedeng ikaw ay ignorante. Di ba? Alam mo doktrina mo. Alam mo tinatayuan mo pananampalataya. Di ba? Alam mo kung gaano kahirap ang pumalaot sa ministry. Di ba? So, kaya nga sabi ni Paul kay Timothy, sa 2 Timothy 2:2, the things which you have heard from me in the presence of many witnesses, entrust this to reliable person who can teach others also. So, hindi pwedeng kaya tama itong ginagawa ninyo na nag-aaral kayo. Amen? Oh, congratulations kayo some of you are legitimate na student ng Andrew Theological Seminary. May ID pa kayo. Di ba? Pwede maka-discount yan. No? Pagsasakay kayo sa sakyan. So, meron ko na. Ikaw meron. Hindi sa lamesa sa meron. Sa lamesa sa ibabaw. Ilang. So, I do not want you to be ignorant. Di ba? Kaya dito po sa Agape, talagang dapat talaga hindi lamang yung mga estudyante ko sa school, sa Bible school ang maturuan. Kaya salamat sa Panginoon, kayo po ay mga laan mag-aral, di ba? Laan na matuto.
Amen? So, bawal ang ignorante. Ano ba yan? Lalo na sa salita ng Diyos. Kaya nga tayo, bilang pastor, dapat tayo magpakadalubhasa. Di ba? Magpakadalubhasa sa salita ng Panginoon. Hindi po pwede tayong, ganyan kahalaga pala, di ba? They need instruction. Kung kailangan nila ng instruction, ikaw na leader, how can they get an instruction? No? Quote an instruction. Kung ikaw ay isang leader na lack of knowledge, di ba? Ikaw ang dapat na magpuno. Ikaw ang dapat na matuto. Ikaw ang dapat na makaalam. Ano ituturo mo? Kung kulang ka ng aral. Di ba? So, aral. Hindi natatapos ang pag-aaral. Habang tumatanda tayo, lalo tayo nag-aaral. Di ba? Itigil na lang tayo na mag-aral kapag nagpantay na yung paa natin. Tama ba? Tanda-tanda na, aral-aral pa, bata lang aral. Bata. Okay. Gusto mong lumalim Gusto mong lumago. Sinanda ko, tingin mo, saan kayo lumagata na? Ay, ganda nga. Tanda-tanda na, aral-aral pa. Oo, Yung asawa ko naman, Bishop, lagpas daw. Baka malagpasan ko pa raw ng langit. lagpas ka na ng langit niya. Kasi malis na naman ako. Overstudy na, no? Over. Hindi po natatapos ang aral. Lalo na pag nasa ministry ka. Walang graduation. Di ba? Oo. Sabi ko, hindi kayo makakapagod sa akin. Pang-anim, they need assistance in finding their place and entering God's purpose. Ano blanco nyo? Wala? Sagutan na, no? Sagutan na pala yun. Hanggang saan sagutan? Pampito, 10. they need equipping for their ministry calling. Pangwalo, they need understanding during the dealings of God. Sabi nyo, hanggang 10 pala tayo. Wala nakatupi. Hanggang 10, tapos na sagutan. So, basahin ko na lang Pang-siyam, they need help in overcoming obstacles. Pang-sampu, they need guidance for many life's decisions. Okay? Klaro na yon. Pang-labing-isa na. They need the impartation of spiritual gifts and to be established. Merong impartation of spiritual gifts, para mapatatag yung leader o yung mga potential leaders. Romans 1:11. Naipapasa pala, no? Sabi dito, 1:11. hanggat ninanaraw na nakita kayo upang ako'y makapamalagi sa inyo ng kaloob na unang sa Espiritu upang kayo'y magsisibay. Mga nagsitibay, Merong impartation ng spiritual gifts. At pagkatapos noon, ang purpose noon, for them to establish. Amen? Panlabindalawa, they need assistance in resolving conflict and coming to unity. Ayan. Yung mga leader, sila po ang mag-a-assist para ma-resolve yung conflict. Di ba? At magkaroon ng pagkakaisa. Mahirap kung leader ka, ikaw pa yung naging dahilan ng kaguluhan. Di ba may mga leaders na gano'n, Hindi po potential leader yung gano'n Meron din siya. Oo. Kaya minsan maraming na open May mga meron. Sa halip na ikaw yung daan ng kayusan, ikaw pa yung daan ng kaguluhan. Hindi nakapagpapatuloy. Oo, di ba? Open Yes. Oh, yan. Yan si Kagawad. Good afternoon, Kagawad. Nasa bahay ka yata ngayon. Di ba linggo ngayon? Wala ka pa sa biyahe?
Kagawad Leklek. Pangasinan. Okay, pang 13. They need to be warned of and alerted to the dangers around them. Oh, yun. Ang leader raw po, sila po yung nagbibigay ng babala. Di ba? Warning. No? Para maging alerto. Sino? Yung kanya nasasakupan. O yung kanyang potential leaders. No? Alerto for what? For the danger. No? Kaya di ba, yung preaching natin kanina, covetous eh. Thou shall not covet. Di ba? Kasi pagka patuloy ka, may danger dyan. O kaya pagka hindi mo inalintana, kapahama ka ng dulot niyan. O, ang layong ano mo, bilang pinuno, magbigay ng warning, magbigay ng babala. At ikaw naman, na nabibigyan ng babala, dapat magpaayos ka. Di ba? So, pag hindi nagpaayos, palo. Di ba? Hindi agad-agad namamalo ang Panginoon, pero pagka matigas ang ulo na masyado, namamalo rin, di ba? Oo. Yung iba naman, mali na naman ang doktrina, nagkaroon na ng ubo, sasabihin niya may palo yan. Di ba mga ganon? Di ba? O, nilagnat lang, may pinapalo ka na. Hindi mga ganun kagad yung mga conclusion na kagad. Ano? Nilagnat eh. Karma na. Hindi alam di ba? Siyempre, Part na magiging tao yun. Kaya nga dito tayo, lagi tayo nagbabalance no? Oh, panlabing-4, they need adjustment to remain doctrinally sound. Yan. Kaya, sabi nga ni Junjun kanina, nakikinig daw siya kay Eli Soriano. Ay, si Junior. Narinig mo, di ba? Adjustment. Kaya sinabi ko, Sabi ko, di, Alipores ka pala ni Eli Soriano. Katawa-tawa lang eh. Ano nga eh. Alam mo, di ba? So, kailangan nila ng tinatawag na na magtuturo ng mga tamang doktrina. Di ba? Panlabing 5, they need assistance in rightly relating to the times and seasons in which they live. They need assistance in rightly relating. Take note, rightly relating. For what? Times and seasons. Yun, di ba, panapanahon? Di ba? Ngayon anong panahon natin ngayon? Panahon ng mga millennial ba? Di ba panahon ng millennial? Pagpasok ng 2000? Ngayon, may tawag na ngayon, ano? Anong tawag ngayon? Gen Z? Gen Z. Generation Z? Kita mo, meron ba na generation na ngayon? Wala ba Generation X? Wala pa noon? Wala pa po yung Gen Z. Bakit Gen Z? Say, Gen Z? O Gen Z? Si generation. Oo nga, generation. Tapos ano yung Z? Z lang po. Z lang po. Wala lang. Walang, kasi may dahilan yan. May ano yun eh. Generation Z. Letter C. Paul made the need clear to his appointed leaders. Yung mga pinanganak pa ng 28 pataas. Ha? Pinanganak ko pala rin siya. 1990s to 2010. 2010 pataas. 1990s po, pataas. 2010. Yun yung mga Gen Z. Ay, yung COVID baby. Di ba? May mga COVID baby, di ba? 2020. 2020. Oh. Anong generation yun? So, may mga ano yan eh.
Eto, no? Si Pablo, merong Titus at may Timothy. Okay ba? So, si Jesus Christ, meron 12. Tama ba? Oh. Ay, si Jesus Roque. Ayan na kayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Marami mga kulit. Ito, ano? Pasaway. Di ba? Kasi, buti nga, kailangan ko kayong pagtiyagaan. No. Ito si Kristo nga, di ba? Ang galing-galing ng leader ni Christ. Ang galing-galing magturo. Very super anointed talaga mag-preach. Pero meron pa rin Judas. Di ba? May Judas pa rin, no? Talagang, lalo na yung mga kulang na anointing. Di ba? Siguro daming Judas. Pero ito, no? Tapat ito, no? Tapat na leader ito si Timothy at si Titus. Kaya nga, Paul indicated that leaders provide an important service to people. Una, number 1, instructing them in sound doctrine. So, si Pablo, no, hinihimok niya si Timothy, Titus. Ibig sabihin, tinuruan muna ni Pablo si Timothy at si Titus ng mga sound doctrine. At ito naman, sila rin ang magtuturo doon sa kanilang mga tinuturuan. Di ba? Ganun lang yun, no? Sinabi kasi ni Pablo yan, Sabi nga ng 1 Timothy 4:6, If you instruct the brethren in these things, you will be a good minister of Jesus Christ, nourished in the word of faith and of the good doctrine, which you have carefully followed. Ano? Sabi, nourished in the words of faith and of the good doctrine, which you have carefully followed. Good doctrine. So, lahat ba ng doctrine good? Lahat ng doctrine good? May mga doctrine din po. Di ba? Oh, maraming bad doctrine. Di ba? lalo sa panahon ngayon. Kaya nga, ang isusundin mo raw, you need to carefully follow yung good doctrine. Meron kasing evil doctrine. Yes. May doktrina ng demonyo, di ba? May doctrine na din siya. Kaya kailangan biblical, ano? Number 2, being an example to them. Oh. Kaya ang himok ni Pablo kay Timothy at kay Paul, be a good example doon sa nasasakupan ninyo. Amen? Di ba sabi sa 1 Timothy 4:12? Ano sabi roon? Huwag hamaki ng sino man ang iyong kabataan, kundi ikaw ay maging uliran ng mga nagsisimpalataya sa pananalita, sa pamumuhay, sa pag-ibig, sa pananampalataya, sa kalinisan. Amen. O, di ba? So, ibig sabihin, ano, be a good example. Bakit kaya sinabihan ni Pablo si Timothy ng ganun? Hindi kaya pinapagalitan niya? Hindi Paalala lang siya. Pinapaalalahanan. Pinapaalalahanan. Bakit pinapaalalahanan nga? Yung ngayong Hindi kaya may mga pagkakataon na wala rin sa hulog si Timothy? hindi, minsan kasi, halimbawa, kahit sa ating mananampalataya, kung tayo nagpapabayaan sa ating pananampalataya at yung katulad ng pinag-uusapan natin, Oo. talagang mahuhulog ka sa ano mo. Well, Sa mag-aaral at maaaral mo kasi nawawala ka na sa kaisipan. Kaya yun ang paalala ni Pablo. ay. let no one. Kasi kahit na tayo minsan yung mga halimbawa, yung hindi siya naging malalim sa kanyang pananampalataya, nahuhulog pa rin. Kaya yun ang paalala ni Pablo. Siguro Oo pag nga eh. may inaan siya ng loob. Kasi ito bata pa siya dito eh. Huwag ang maki ng sino man ang iyong kabataan. Kasi nga, bilang youth pastor yan, youth pastor. Timothy. Hindi kaya paminsan-minsan meron din siyang mga sablay.
Meron, Bishop. Diba? Kasi yung pangungusap hindi commendation eh. Oo. Parang yung pangungusap parang pinapagalitan tingin ko eh. Di ba? O, kasi dito sabi na sa 7, Verse 12, ng 1 Timothy Let no 4:12. one, sabi niya, let no one. Oo, Let no one despise. Oo, di ba? Sabi Kaya dito, Parang pagalit no? Hindi na obserbahan niyo yung words. Sa gumili. Oo. Let no one, sabi, let no one despise. So, baka merong mga merong humahamak sa iyo diyan Di ba? Sa verse 8, sabi dito eh. Oo, natin. Sabi niya sapagkat sa pagkasanay ng katawan ay may kaunting pakinabang. Di ba? Sabi dito, pero Pinagsasanay pa siya. Ang kabanalang sa lahat ng mga bagay ay pinakakikinabangan na may pangako sa buhay na ito at sa darating. No. Ibig sabihin, malayo pagka hindi mo yung inayos, magiging malayo. Kaya yung pakinabang daw, kailangan talaga maayos yung buhay spiritual. Isa pang inaral sa kanya, 4:16, 1 Timothy 4:16. Ito mo, ulit-ulit niya, paulit-ulit. Siguro, pasaway din si Timothy. Yourself. Kapag sa 7, huwag mong pag-aksayahan ng panahon ang mga bagay na walang halaga. Sa halip, sanayin mo ang iyong sarili sa makadiyos na pamumuhay. Di ba? Meron pa siyang ganun. Baka nag-aaksaya ng oras to sa mga bagay na walang halaga. Di ba? Kaya, rebuke yan Sa NIV. 4:16. Yun ang mga 4:16. Sabi pa rin sa kanya. Sabi dito, mag-iingat ka Oo. sa iyong sarili. Sa iyong sarili. At Oo. sa iyong Pati sa pagtuturo. Pati sa turo. Sa iyong turo. Ibig Yes. sabihin, hindi pala lahat ng nagtuturo. Okay. Sabi ako, Oo. Si Timothy kausap dyan. Si Pablo nagsasalita dyan. turo, hindi pala lahat ng nagtuturo. Person to person ang usapan dyan. Oo. At sabi rito, manatili ka sa mga bagay na ito. Sabi yung una, yung pinag-iingat niya dun sa mga bagay na nararapat. Pero sabi dito, manatili sa mga bagay sapagkat sa paggawa nito ay ang iyong sarili, ang ililigtas mo. Oo. Di ba? Bantayan mo yung sarili mo. Oo, Parang, ililigtas mo. At pati ang mga nagsisipakinig sa iyo. Sa iyo. Patinte. Bantayan mo yung turo mo. Ayan. Yung sabi ron, dalawa pinababantayan aral at saka buhay Aral, buhay, saka yung tinuturuan. Oo. Kasi pag ginawa may mga bagay na ito, makakasiguro ka ng kaligtasan mo, sure ka. Hindi lamang ikaw, pati yun ang nakikinig sa iyo. Kaya minsan pagka sumaplay ka, yung mga nakikinig sa iyo, mapapahamak din sila. Okay. Yan ang Lalo na, hindi. Halimbawa, nagtuturo ka, mali pala turo mo. Ay di napahamak, pati nakikinig sa iyo. yung biblical yun eh. Maniniwala naman yung mga nakikinig sa iyo kasi pastor ka nila Di ba? Ayun pala Maraming maganyan bishop ng mga mali-mali yung pag-interpret ng mga Bible. Kaya nga, yun, yung interpretation niya, mahalaga yan. Dami ako nakikinig ng mga ganyan sa social media. Halimbawa na lang katulad ng isa nating kasamahan dyan, dati Sabi niya, si Yahweh daw, darkness. Di ba? Di, doktrina yan Doktrina yan, sabihin mong darkness si Yahweh. Kadiliman daw. Namamarusa. Nakaklear yan, I am the, sabi niya sa Bible, I am the light. Sabi niya, Jesus, sabi mo darkness. Okay, pangatlo, exhorting and admonishing them when needed. Ayan. Kaya bilang mga leader, kapag ka nag-exhort kayo, dapat talaga may anointing, di ba? Meron dating. Di ba? Kasi pagka walang dating, walang datong. Yung exhortation na walang kabuhay-buhay. Kakabuhay lang kasi bishop yan, yung exhortation. At pag-ibuhay mo, Yan nga. Tapos nag-aaral ka. Oo, yan. Una-una buhay mo. Pinamumuhay mo, Oo, yan. inaaral mo. Kaya nga Kasi ang pinakikita niya, yung buhay mo niya. Iba yung kaysa mo. Nasagutan mo. Okay na? Nasagot na po. Pang-apat, challenging them to keep their priorities right. Ito yung nasagot. Di ba? Hamunin daw, bilang mga leaders,
challenge them to keep their priorities right. Amen? So, kailangan natin balansyaduhin yan, di ba? Yung ating priority. Sabi nga ng 1 Timothy 6:17 to 19. Ang mayayaman sa sanlibutan ito ay pagpilinan mo na huwag magsipagmataas ng pag-iisip at huwag umasa sa mga kayamanan din na nanatili. Kundi sa Diyos na siya nagbibigay sa ating pagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagala. O sabi no, ano yan, hanggang 19 na? Gawa ng mabuti na sila'y siyaman sa mabuting gawa na sila'y maging handa sa pamimigay na ibigin sa pamamahagi. Okay. Command those who are rich. No? Turuan daw, utusan ng mga mayayaman. In this present age. Di ba? Not to be haughty. Di ba? O kaya, madali ba yan na utusan o turuan yung mga mayayaman? Mga mayayaman no, sa panahon na ngayon. O limbawa, punta kaya tayo doon sa Congress. Dati ng mayayaman, okay sila, pero yung mahirap na mayayaman, minsan mahirap na Oo nga, yung mga, siyempre mayayaman yan, mataas ang ere niyan eh. O limbawa, miyembro, mayaman. Kung meron kang member na mayaman. O, ang sabi roon, turuan, ang alin, ang sino? Yung mga mayayaman sa panahon na ito. No? Na huwag maging mataas. Not to be haughty. Oo, di ba? Ano pa? Turuan sila na huwag magtiwala. Saan? Sa hindi ang ano yung uncertain riches. Di ba? Kahit sabihin pang billion yan, kahit na trillion pa ang pera mo, uncertain yan eh. O, hawak mo ngayon, bukas makalawa, wala na sa kamay mo yan. O kaya eh, ikaw ang mawawala. Di ba? Dalawa lang yan eh. Dalawa yan. Kung hindi ikaw ang mawala, adi, iniwanan mo yung trillion mo. Million mo. Billion pala. O kaya eh, siya naman yung lumipad. Lumilipad din yan. Naniniwala ba kayo na ang pera lumilipad? Para kami yun eh, para rin sinasabi nito sa... May pakpak. Para sinasabi nito Biblical yan. May pakpak ang pera. Kasi nagtago ka ng pera sa iyong bahay. Pag nasunog, nawala O, di lumipad. Panlumipad ng pera. Yung iba naman, sabi ko na... Naniniwala din ba kayo na nauutosan ni Lord na lumipad sa iyo ang pera? Nawawala. Hindi na-experience niyo yun? Nawawala. Hindi hindi nauutosan para pumunta sa iyo pera? Pag humingaw ka ng Ako karanasan ko kasi, nung namamakiyaw ako, nasa EDSA, mabaybay ako doon. Ay, mayroong papel na, kasama ba kita? Mayroong papel na, lumipad, ang hinangin, tapos, dumapo doon sa sa ibabaw ng, hood, ng owner. Nakita ko sa FB, Sabi ko, ano kaya yun? yung galing sa taas. Sinampot niyo po. Dami. Ha? Inampot niyo po. Hindi, huminto ako. Nakita ko sa ibabaw ng owner eh. Yung pera eh. Pera yun. 1,000. Bumaba. Oo. Di ba? Walang hari. Walang may-ari, nasa kalsada eh. Nasa Nililipad-lipad nga. Tapos, pagdaan ko ron, Pero nung time na po na yun, may pera naman kayo or kailangan nyo? kailangan ko talaga pera. Kailangan Buti nyo maganda yung pera. tanong mo, kailangan ko Oo, talaga di ba? pamilya mo. Yung blessing eh. Sa bakuyan mo na, nalulugi na yung Ayun negosyo. nga eh.
Sa City Hall, nakapunod din ako ng 3K. Oo. Nakapunod ganyan, naglalakad ako. Walang katao ako lang. Ipinunod ko. Kasi walang tao, tinignan ko yun. Oo, walang tao. Talagang Oo. binay ni Lord na para sa akin yun. So, ayan, no? Pwede pala, no? Inuutusan ni Lord yan. Di ba? Kaya utusan ng Panginoon yan. Di ba? Misa nga, gumagamit pa siya ng instrumento, di ba? No, gusto niya, uwak, gamitin sa inyo eh. Di ba? Di ba, Sister Emma? Yun. Pero kung misa naman, sa'yo na yung pagpapala dapat, lilipad din. Malayo sa'yo. Sabi na iba, pera na naging bato pa. Eh, kaya ilayo eh. Tulad niya, contender sana namin si ano, yun. Diba sila, Meryl sana. Eh, hindi nagsimba ng Sunday na yun. Oh. Kaya sa halip naman mapunta, dapat sa kanya, Dapat sa kanya eh. binigay naman doon sa kay Agnes. Na nagsisimba. Ay, yung pala, nakapagtupad naman itong Agnes na to. Sinungaling. Hindi na sila nagsimpo. Ang dami Oo. na si George ngayon. Diba? Sayang yung 20 Ilang days. beses sa amin tinatanong. Ang dami Nagtupad pala. Ay, Oo, 14,000 akala din siguro yun. makakalusot sa ano. Eh, Hindi malulusot yung sa computer eh, ang makaano problema, eh. sa halip na may Nakita yung makinabang, pangalan niya, ay nagtupad sayang yung din George yun, mo, di ba? kasi sinungaling sa'yo. Hindi na po napalitan. hindi na napalitan. O, di, 3 lang yung tupad. Sayang. Pinaralan ko yung bishop kay gabi, di ba, no, kasama kita. Sila Adrian sa Oo, kanya. eh. Ano mo, sa doling ng galing ng biyaya. So, yun ang ano, no? Challenge them to keep their priorities right. Seek ye first the kingdom of God in His righteousness, and all these things shall be added unto you. Diba? Yun. Itama natin yung mga prioridad po natin. So, yan po yung ano. Dahil ano tayo, panlangit tayo yan. Niwala ba kayo? Papunta kayo ng langit. Papunta tayo ng langit. Kaya nga, lagi tayo nakatuon sa langit. Diba? Ituon ninyo ang inyong paningin kay Jesus na pinagmulan ng inyong pananampalataya. Hindi si Jesus Roque, ha? Baka. Kay Jesus Christ. Sabi ng asawa ko, Bishop, Kay Jesus Christ. Ito pangalan niya. Pagpalitan niya ang Espiritu, mag-church na ako. Ayun, Jess na nga lang ako. Kay Bishop Jess na lang. Eh, di, ano lang yun, guys. Pinangalan ng Bishop. Hindi, sisihin niya nanay ko. Espiritu na raw babalik. Doon sa libingan. Church na raw siya. Eh, nanay ko naglagay ng pangalan eh. Kasi yun po yung nakarehistro sa Oo. kanya. Oh. Jesus. Jesus Roque. Ng magulang eh. Kahit yung kuya ko eh. Yung pangalan Ayun ang namin. nakaano sa website. Jesus ang pangalan. Sino? Si Kuya Jun. Ha? Jesus yun. Junior yan eh. Yung kasi yung nanay, yung unang asawa ni Mami, Ay, Jesus yung- din. Ay. Marami naman kasi pangalan ng Jesus. Pinangalan lang naman yun. Hindi naman kailangan yung sambahin. Ay, yung ano, yung, ay paano eh, meron nga binigyan ng pangalan. Eh, pinangalan lang sa kanya yun. Ang binigay ng pangalan, Berto. Berto. Mag-church Pakinggan niyo na. Tapos nandito na si Bishop. Berto, tapos ang kanyang apelido, Mapagpigil. Hindi naman nagtitigil. Hindi nagpunta ng Amerika. Tapos inisip niya, ano yung kanyang pwede maging pangalan? Kasi Berto Mapagpigil. So, American name. So, yung pangalan mo, Birth Control. Control. Di ba? Tama ba ito? Naging birth control yung mga. Ngayon, halimbawa, palitan yung pangalan nyo ng, English yung Tagalog ngayon, di ba? In English yung pangalan ninyo, ano kaya?
Ako, nakinasal nga ako, Julieta. Hindi Kasi na kabaliw ko yung yun. Yung kasi Marami na kami anak bago kami kinasal. Kasi Meron na ayaw ko ano, taga, mapagpakasan. Amerikano, pangalan ko, Noemi, the Coco. Julian. Hindi, kasi nga, nakuko yung pilido namin. The Coco. Oh, sige, malapit na tayo. Baka dumating na si Pastor Jace, ha? So, yun daw, no? 1 Timothy 6:17 to 18. Gusto ko nabigyan ng diin, no? Sabi rito. Command those who are rich in this present age not to be haughty, nor to trust in uncertain riches, but in the living God. Oh, di ba? Huwag daw sila maging hambog. At huwag magtiwala sa kayamanan na pansamantala. Walang assurance. Yung kasi yung marami ako eh. Walang assurance yan. Mindset. Tapos Pananaw. but trust in the living God. No, ano ginagawa ng Diyos? Who gives us richly all things to enjoy. When we trust to the living God, anong gagawin ng living God? Payayamanin daw tayo. No? Na ma-enjoy po natin yung kayamanan na yan. Amen? And let them do good, you know, that they be rich in good works. Turuan daw sila na magpakayaman. Saan? Sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Amen? Ready to give. Oh, di ba? Yung mga mayaman, sana kung ganyan, ano? Ready to give. Willing to share. Storing up for themselves a good foundation for the time to come. Kita niyo, pag-iimpok pala yung giving. Pagdating sa langit, aanihin mo yan. Ani. Di ba? Storing treasures in heaven. Kaya nga the Bible said, sabi, do not store up for yourself treasures here on earth. But store up, ano, dapat impunin? Kayamanan sa langit. Amen? So, that they may lay hold on eternal life. Klaro-klaro ang sinasabi ng mga talata na ito. 1 Timothy, biro mo, no, yung mga mayayaman natin, mga congressman, ano, kung ipamigay nila yung mga pera nila. Mayaman na nga sila. Mas lalo. Diba? So, laking bagay nun, ano? Kawawa yung mga napapama. Mag-iipon sila ng kayamanan ng panlangit. Number 5, investing themselves into future leaders. You know, investing themselves into future leaders. 2 Timothy 2:2. Di ba? Ang bagay na iyong narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat na makapagtuturo naman sa mga iba. Oh. O, limbawa ako yung leader. So, ngayon, kayong mga tinuturuan ko, future leaders. Amen? Tignan mo kung future ba? Future leaders ba? Oh. Future leaders kayo, di ba? At kayo naman mga future leaders, kailangan nyo rin mag-invest. No? Kailangan nyo rin mag-effort, mag-recruit, magturo. Amen? Doon sa mga another generation leaders. Amen? So yun ang ito yung networking na totoo maganda. Si Pablo, siya lang mag-isa, di ba? Meron siyang dalawa. Titus, Timothy. Diba? Si Titus at si Timothy, meron siyang faithful leaders. Hindi natin alam kung ilan yun. Pareho sila merong faithful leaders. At itong mga faithful leaders na ito, merong others. Yan, that is proper networking. Diba? Sa kingdom of God. Diba? Kaya ako, personal, marami na ako naturuan. Diba? May mga kanya-kanya na simbahan. At nakakatawa nga yung iba doon, napapanood ko pa, tinuturo nila yung tinuro ko. Diba? Naka-live pa yun, ha? O yung subject na tinuro ko sa ano yan, tinuturo na nila ng Sunday. Diba? O yan.
Saludo ako sa inyo dyan. Hindi katulad ng ibang mga guro. Ayaw magbigay ng mga materials. Ayaw mag-share ng mga materials. Parang personal lang. O di, mamatay ka, dala mo na, sa iyo lang yan. Hindi mo na ituro sa iba. Samantalang ako, halos lahat ng mga subjects na yan, pinakikinabangan ng body of Christ. Amen? Kung ito yung pinakikinabangan ng body of Christ, mas gusto ko pakinabangan ng Yung iba agape. kasi ano, sinasarili. Yun nga, Sinasarili. ayaw pasipsip yung mga USB nila eh. Hindi nakapagpapalag ng ano yun. Unang-una, Oo. kakasama pa rin siya. Mga selfish yun. Pinagdadamot yung kanilang mga Diba? teaching. Makasarili yun. Eh, yun nga, yung iba nga, umu-order pa sa akin ng mga sermon outline ko eh. Tututo. Okay, investing themselves. Pang-anim, reminding them of their position in Christ. No? Titus 3:1-2. Titus. Paalala mo sa kanilang pasakot sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, na mga masunurin ng manda sa bawat gawang mabuti, na huwag magsalita ng masama tungkol sa kanginuman, na huwag makipagtalo, kundi makipagkahinhin at ulol. Ano sa ano? Magpakahinamon sa lahat ng mga tao. O, di ba? So, reminding them of their position in Christ and their responsibilities as believers. Amen? Ako mamaya, magulat ako sa inyo, nakikipagdebate na kayo. Tapos ng debate, nakapagsuntukan na kayo doon, di ba? So, di ba? Meron bang Kristiyano na, ano? Di ba? Nakikipag-away ka? Pero ako pag Oh. gano'n, umiiwas na lang ako. Yes. Dati minsan ko yun na. Kasi wala. Wala naman ako, wala nakikipagdebate ako. Oo, yung iba kasi, susugurin ko yung mga iglesia. Di batiin ko sila. Tapos yun nga, debate kayo, no? Common member lang, kinangusap mo, tinalo mo. Uwi. Sumbong naman dito sa mga ministro. Sa ADD dati. Di sumunod na araw, ano na, kuyog na. Di ba? Oo. Ang problema dyan, nagtapang-tapang ka pa rin. May pinaglagyan ka, di ba? Yun lang. Kaya hindi tayo dapat makipag-away. Gentle daw no? Peaceable daw Showing all humility to all men. No? Nakita mo, yung alipores ni Eli Soriano. Tatapang. Tinuturuan niya magbura di ba? Tinuturuan niya Ikaw makikinig sa kanila. Kaya nga. Ikaw, hindi ka lang makikinig. Di ba? Meron ba sinasabi diyan? Ganyan ba ang leader? Di ba? Meron bang humility to all men? Hindi, wala. Ay, matipindi yan. Hindi ka lang, ano rin, diretsuhan din. Yes, kaya nga, May ayaw mo. bilang panghuli, preaching and teaching the Word of God. Sabi ng 2 Timothy 4:1 hanggang 4. Chapter 4, verse 1-4 ng 2 Timothy. I charge you, therefore, before God and the Lord Jesus Christ, who will judge the living and the dead. Tama. At His appearing at His kingdom, preach the word, be ready in season and out of season, convince, rebuke, exhort with all long-suffering and teaching. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but according to their own desires, because they have teaching ears, they will heap up for themselves teachers. Hanggang 4 na yan. And they will turn their ears away from the truth and be torn aside to fables. Sabi ng verse 2, no?
Kasi may charge na siya eh. I charge you, therefore, before God and the Lord Jesus Christ. Si Timothy na pa rin nakausap. Who will judge the living and the dead at His appearing and His kingdom. Verse 2, preach the word. No? So, kita niyo yung preaching ng word. Sabi na, be ready. Humanda ka, maging handa ka. No? Sa kapanahunan o hindi kapanahunan. Tapos ito yung para ng preaching. Pwedeng convincing, rebuking. Oh. Kasama po sa preaching ang rebuking. Di ba? Hindi mo pwede puro itching ear. Yung kiliti ng tenga. May mga ganun mga hinahanap na mga member ngayon eh. Oo. Okay, so exhort with all long suffering and teaching. Bakit? For the time will come when they will not endure sound doctrine. Darating daw ang panahon, ayaw na nila yung teaching, o ayaw na nila yung mga turo ng common na doktrina, yung doktrina. Nakakagiro lang mo yan, tenga. Oo. Ang desire nila, no? But according to their own desires, they have itching ears. Ang gusto lang nilang turo, yung kinikiliti yung tenga. Gusto nila. Diba? Yayaman kayo. Diba? Yung mga ganun. Puro pangiliti. Bless kayo. Hindi kayo hahamuni na maglingkod sa Panginoon. Diba? So, yun naman ang gusto ng mga tao. Diba katulad yung mga preacher ngayon, ang mga preacher karamihan yung, ano tawag sa preaching na yun? Oh, aside from prosperity, meron ba na? Nasa alam mo na sa dulo ng dila ko. Yung, Motivational preaching. ha? Motivational. Yun, good. No, nakuha mo. Motivational preacher. Motive lang nila. Yun, parang ano lang, parang, yun nga, pangiliti, puro kiliti sa tenga. Yung gusto nilang marinig lagi. Walang hamunan, walang reviewkan, walang usapan sa kasalanan, wala. Yeah. Pabor lang. Wala, di ba? Ganun eh. Online sa kanila. Walang baguhan ng buhay. Parang ganun lang. Ay, hindi lalabas ang conviction. Kaya hindi nag-grow vision. Puro motivational. Pero hindi ganun eh. Ang preaching, tamaan ng tamaan. Kung naman ang daloy. Yun ang kailangan mo ano. Pero pag So, pag natamaan, ako to yata pinapatamaan yung preaching na to. At ang karamihan tinatamaan sa preaching, yung pasaway talaga. Subukan mo yung ayos yung buhay mo, hindi ka matatamaan eh. Di ba? Pero kapag kami sablay sa buhay mo, tapol ka talaga dyan. Pero Bishop, minsan naman kasi ang mindset ko. Kaya ako tinatamaan. Gusto akong tama ng Panginoon. Yun nga. Oo, kaya magpatama ka. Di ba? Or else, tatamaan ka. Kasi Bishop, pag Ganun tinamaan eh. ka, alam mong mali ka eh. Yes, oo. Alam mong mali ka. I-accept. Kaya mo narinig yung preaching na yun kasi gusto mo Reminder tama sa ka ng iyo yun. Panginoon. Yeah, may purpose ang Diyos. Huwag tayo Hindi yung pag sumama. sinarinig ka, hindi ako yun, yung katabi ko yun. Oo nga eh. O kaya alam mo na ikaw yun, nagtuturo ka pa na iba. Alam mo, Hindi ikaw ako yun, yun ah. Ay, ako yata pinapatamaan bukas mag-live na ako. Ako ata may nag-uusapan. Minsan ganun eh. No? May mga manhid ba? Parang may manhid. Di ba? Alam niya ganun siya. Pero ipinupukol pa sa iba. Di ba yung mga ganun eh. Tutulak pa sa ito. So, kaya nga sabi na, and they will turn their ears away from the truth. Di ba? And be turned aside to fables. So, mas gusto nila pag-usapan yung mga walang kwentang usapan. Di ba? Ayaw ng katotohanan. Pag tinamaan ka ng naman, di siya. Huwag mo nang gawin. Yes. Pero yung tinamaan ka na nga eh, Tutuloy mo pa rin. tuloy mo pa rin Yun. yung ano mo eh. Sinasadya mo yun. Kaya sabi ko nga sa iyo, pag tinuloy mo yun, hinahamon mo na ang Diyos. Tinamaan ka na. Di ba? Yung kapatid, Oo. yun ang Kinakausap ka na nga ni Lord eh. Ginamit na nga instrumento yung preacher eh. Magmamatikas ka pa rin. sasayo.
O di, ano yan? Kinakalaban mo ang Diyos. Hindi sa tumilo. Kaya nga sabi ko, walang sino mang kumalaban sa Panginoon na nagtagumpay. Yan. Kaya kailangan, suko na lang. Huwag ka na lumaban. Sumuko ka na lang. Yan. Surrender na lang. Pag narinig, Diba? sabi niya, ano yung verse ngayon na pag narinig mo ang tinig ng Diyos, huwag mo nang patigasin yung puso. Oo, totoo yun. Okay, so bilang panghuli, sabi nga, if God has called you to be a leader, kung tinawag ka raw ng Panginoon as a leader, it is important that you know that your success as a leader is not in you fulfilling your personal calling. No? Hindi raw napakahalaga raw po na malaman mo ang tagumpay ng isang leader. Hindi raw ito sa pamamagitan ng personal na pagpulpil mo sa personal na calling mo. Ang tunay na tagumpay, it is about your being an instrument in God's hands to assist others in reaching their God-ordained destiny. Oh. Amen. So ano na pa yung tagumpay? Ang tagumpay, yung makaabot ka ng ibang tao, maalalayan mo ang ibang tao, magabayan mo yung ibang tao na sila ay maabot din nila. No? Na ikaw ang naging instrumento ng Panginoon to reach their own destiny. That is the true victory. Kasi meron malaking biglang lumaki ang simbahan. Di ba? Tapos gumanda ministry ng buhay siya. Pero wala siyang na-mentor. Nung namatay siya, patay ang simbahan. Di ba? Oh. Kasi ang batayan, ito po yung prepare your successor. Di ba? Yun ang tunay na tagumpay. Yung maihanda mo ang mga susunod na salinlahi na gaganap ng tungkulin. Whether you like it or not, iiwan mo yung tungkulin mo. No? Kahit gaano ka katalino, kahit gaano ka kagaling, kahit gaano ka diskarte. Diba? Iiwan at iiwan namin yan. Matanda na kami. Kaya kailangan ihanda yung mga Joshua generation. Amen? God bless po. Thank you po for your time. Nawa, nahamon tayo. Mag-pray muna tayo. Yeah, let us pray. Sige po, Brother Renzo, close us in prayer. Hallelujah, Lord. We praise you, Lord. We glorify you, Lord God. Lord, the King of Kings and the Lord of Lords of our lives, Lord. Salamat po, Panginoon, sa hapong Panginoon na nakapag-aaral na kami, Lord God, ng mga salita. Salamat, Lord, sa knowledge and wisdom na binigay po sa amin. Patuloy po na ang gamitin namin ito, Lord God, to share your gospel, Lord God, sa mga tao, Lord God, na nangailangan pa, Panginoon, at hindi pa napapili ng salita. Lord, salamat po sa aming Bishop po, Ms. Roque. Ginamit po siya upang kami po ay marami pang matutunan. Kung ano man po matutunan niya, ito niya po sa amin. Salamat po, Panginoon, dahil po sa opportunity na to, to grow our spiritual, Lord God, to gain more knowledge, Lord God, Lord God. Salamat po. Tuloy niyo po kami, Lord God, bigyan ng kaalaman pa, Panginoon, upang mas malalim pa, Lord, na matutunan namin ng mga salita niyo, Panginoon. Salamat po. Sabot yan sa buhay ko ni Bishop, Lord, natin po sa amin, din ng mga tagapakinig at mga nag-aaral, Panginoon. Salamat po sa pagmamahal natin po sa dakilang pag-ibig, Panginoon, Lord. Patuloy kami maging sa iyo, patuloy kami at ang mga nagbuhay po kami, patuloy kami na magpupuri at maglingkod sa iyo, Panginoon. Salamat po sa buhay na po sa amin. Kung karapat-dapat ng purihin at paglingkuran sa mga buhay ng Panginoon. Lord, we give you praise, we give you honor, we give you glory, Lord God, in Jesus' name we pray. Amen. O, yan na, may sundo na, Statina.